Halika at subaybayan natin ang kwento ni Kang Jian. Siya ay isang espesyaliya ng North Korea. Sinanay mula noong 5 taong gulang sa North Korea upang maging sandata ng tao at isang henyong secret agent. Siya ay itinalaga sa isang misyon upang makalusot sa mataas na lipunan ng South Korea at bumuo ng makapangyarihang mga koneksyon. Gayunpaman, ang pakikipagkaibigan ay lumalabas na isang mas malaking misyon kaysa sa inaasahan. Kasama ang kanyang ama, isang world-class na hacker, at ang kanyang ina na isang maalamat na assassin, nabubuhay siya bilang bahagi ng isang pekeng pamilya, na nagsimula sa isang paglalakbay upang mahanap ang tunay na kaligayahan sa gitna ng panganib. Magsisimula ang ating kwento sa airport kung saan makikita ang isang eroplano na lumilipad sa himpapawid, at sa loob makikita ang maraming tao ang naglalakad, at makikita ang isang lalaking nakasuot ng bulaklaking damit at sa tabi niya ay may isang babae ang nakatayo. Maya-maya lang ay isa pang binata na may itim na buhok ang dumaan sa gitna. At bitbit ang kanyang mga malita, tinungo ng binata ang exit ng airport. Sa wakas, makikita ang tatlo na magkakasamang paalis ng terminal. Super excited ang matandang lalaki at sinasabi niya sa kanyang asawa na iba ang hangin sa South Korea. Pinagalitan siya ng asawa niya. Huwag daw magsalita ng ganyan dahil baka magkaroon pa sila ng problema. Inis na itinanong ng bata kung kailangan ba talaga nilang magsuot ng kakaibang damit, ngunit pinagtawanan lang siya ng kanyang mga kasama sa likod. Pagkatapos ay ipinatong ng kanyang ina ang kanyang kamay sa kanyang ulo at tinawag siyang kanyang anak. Yakap-yakap ang gwapong anak, at sinabi ng kanyang ina na hindi ka dapat nagsasalita ng mga ganyan dito. Ngayon sa kalsada, sumakay sila ng taxi patungo sa kanilang destinasyon. Biglang lumitaw ang isang higanteng gusali sa kanilang harapan, na ikinamangha nila. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at dumaan sa isa pang gusali na may napakakakaibang hugis. Inilabas ng ama ang kanyang ulo sa sasakyan, nagulat na gulat sa mga makukulay na gusali. Sa loob ng sasakyan, iba ang reaksyon ng buong pamilya sa malaking lungsod. Nagtataka, nagtanong ang lalaki kung totoo nga ba ang lahat ng mga gusali sa lungsod. Kalmado lang ang ngiti ng ina, pinagmamasdan ang reaksyon ng asawa. Samantala, ang ating bida ay nananatiling tahimik at nag-iisip sa likurang upuan. Biglang nagsalita ang taxi driver at sinabing mukhang matagal na kayong hindi nakabisita sa Seoul, at tuwang-tuwa na sinigaw ng ama na unang pagkakataon nila dito sa Seoul. Pagkatapos marinig ang pahayag ng matandang lalaki, ang taxi driver ay naiwang nalilito. Pagkatapos ay may biglang sumulpat na kamay sa kanyang likuran at sa walang ano-ano ay sinampal ito ng kanyang asawa at sinabihan itong tumingin sa mga gusali. Hindi naiintindihan ng anumang bagay, ang driver ay patuloy na nagmamaneho sa kalsada ng nalilito. Matapos matamaan ng sampal, medyo nahihilo ang ama sa front seat habang patuloy na pinagmamasdan ng driver. Tawang-tawa ang nanay sa sitwasyon, habang ang ating bida ay walang pakialam sa kanilang ginagawa. Sa wakas, nakarating na sila sa kanilang destinasyon, na isang napakagarang residential building. Mula sa ibaba, ang pamilya ay tumitingin sa itaas, at ang ina ay nabighani sa lugar. Tila, ang kanilang apartment ay nagkakahalaga ng higit sa 4 na milyong dolyar. Biglang naging seryoso ang mukha ng binata nang makarinig ng boses sa kanilang likuran. Paglingon nila nakita nila ang isang security guard na papalapit sa kanila. Tinanong ng guard kung sino ang binibisita nila at kailangan daw nila ng pass para makapasok. Saglit na tinitigan ng grupo ang security guard nang hindi nagsasabi ng isang salita. Itinuro ng ama ang pinakamataas na palapag at sinabing ang kanilang tahanan ang pinakamalaki sa lahat. Nabigla sa sagot, ang gwardya ay pinagpawisan ng malamig, hindi alam kung ano ang gagawin. Kinumpirma ng ina na lumipat sila noong nakaraang buwan, at nagpisay ng ang kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ng security guard, ganap na nagyelo sa pagkagulat. Lumipat ang eksena sa Seoul International High School. Sa isang silid-aralan, inanunsyo ng isang guro ang pagdating ng isang transfer student. Ang mga estudyante ay nagsimulang magbulungan, iniisip kung sino ang bagong transferee. Patuloy nilang pinagmamasdan ng bagong lipat na estudyante habang ang iba ay walang pakialam. Sinabi ng guro na ang pagiging nasa advanced na klase ay nagpapakita na ang bata ay matalino, kailangan magkasundo ang lahat. Nang makitang hindi siya kumikibo, tinanong ng guro kung hindi ba siya magpapakilala.
Nakatayo sa harap ng klase, ang binata ay nananatiling tahimik ng ilang sandali. Pagbasag ng katahimikan, sa wakas ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa klase bilang Kang Jian. Sa seryosong ekspresyon, hiniling niya na sana ay maging maayos ang kanilang pagsasama-sama. Ang isa sa mga babae sa klase ay agad na nagkaroon ng crush at sa tingin niya ay sobrang cool ng bago nilang kaklase. Sinabi ng babae na siya ang kanyang ideal type, at nagkomento ang kanyang kaibigan. Mukhang may bago na namang crush ang kaibigan niyang si Ara. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinabihan ng guro ang binata na maupo na siya upang makapagsimula na sa klase. Pagkatapos ay pumili siya ng bakanting upuan, nakita niya ang bakanting upuan sa likod, at dahan-dahan niyang hinayla ito upang umupo. Habang siya ay tahimik na nakaupo, pinapanood siya ng isang lalaking pula ang buhok sa may gilid. Masama ang tingin sa kanya ng lalaki, kasama ang kaibigan nito. At biglang nagtanong ang guro kay Jian kung sa tingin mo ba ay makakasabay ka sa lesson. Nasa klase ka ng second year at second semester alam mo ba, ngunit hindi sumagot si Jian at tahimik lang siyang nakaupo habang nakakross ang mga kamay. Nang makitang hindi siya kumikibo tinawag siya ng guro at sinabing pumunta siya sa harap, dahil kailangan niyang e-solve ang problem na nakasulat sa board. Kaya seryoso niyang tinitigan ang nakasulat sa board, at wala pang ilang segundo ay agad na nagsalita si Jian at sinabing 224 ang sagot. Nagulat ang guro at natahimik siya nang marinig ang sagot mula kay Jian. Pagkatapos isa sa kanyang mga kaklase ang dali-daling nag-solve ng problem, pagkatapos nagtaas siya ng kamay at tinawag ang guro at sinabing sinubukan niya itong e-solve at sabay tingin kay Jian at sinabing tama ang kanyang sagot. Gulat na gulat ang guro hindi siya makapaniwala sa isip niya na gawa ng batang iyon na malutas ang isang advanced na problema sa pagkakasunod-sunod sa kanyang isip, sa ganoong kaikling oras. Maging ang may pulang buhok at ang kanyang kaibigan ay nagulat sa katalinuhan ng ating bida. Pati ang ibang estudyante na nasa loob ng classroom ay nabigla rin sa galing ng binata. Lalong nagiging interesado ang babaeng nagkagusto sa kanya. At sinabing mas lalo ko pa siyang nagugustuhan sa ngayon. Habang ang lahat ay gulat na gulat dahil sa katalinuhan ng ating bida, siya ay chill lang na nakaupo habang nakakross ang kanyang mga kamay puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Sa determinadong tingin, iniisip niya sa sarili na tatapusin niya ang kanyang misyon. Bumalik tayo sa nakaraan kung saan makikita ang isang batang Jian na hinihingal sa kagubatan. Desperado siyang tumatakbo, at pagod na pagod siya at makikita na may isang sundalo sa kanyang likuran. At pagkatapos tumakbo makikita siyang nag-aaral gamit ang mga advanced na libro sa English at Matematika, at isang figure ang mahigpit na nakabantay sa kanya habang siya ay nag-aaral. Habang siya ay unti-unting lumalaki sinasanay na siyang gumamit ng kutsilyo at makikita ang ating bida nag-e-ensayo, mabilis niyang hinihiwa ang puno gamit ang kanyang kutsilyo. Hanggang siya ay magbinata sinasanay na siya kung paano gumamit ng baril, at makikita ang ilang mga target na nakadikit sa puno at makikita ang ating bida na sinasanay ang kanyang kakayahan sa pagpuntirya ng target mula sa malayo. Hanggang sa panahon ng taglamig walang tigil siyang nag-e-ensayo patuloy siyang tumatakbo upang maging malakas at nang handa na siya sinabi ng sundalo na oras na para sa tunay na laban, tinitigan niya ito ng seryoso. Habang sila ay nakatayo at nagkatinginan, mabilis na tumakbo ang binata patungo sa kanyang tagapagsanay upang salakayin siya. Sa oras ng laban, naghatid ang sundalo ng isang malakas na sipa, ngunit nasangga ito ni Jian gamit ang kanyang kamay, at mabilis na nag-counter gamit ang kanyang kutsilyo, at mabilis din itong maiwasan ng sundalo at mabilis din siyang nag-counter ng isang saksak patungo sa ulo ni Jian. Agad niya itong napansin, kaya ibinaba niya ang kanyang katawan upang iwasan ang kutsilyo na tumama sa kanya, na ikinamangha ng sundalo dahil sa bilis ng kanyang reaksyon, ngunit kahit na iwasan niya ang ataking iyon ay inabot pa rin ang kanyang noo na dahilan ng pagderyugo. At patuloy silang nagpapalitan ng kanilang mga pag-atake. Nang handa na siya ipinaalam ng isang opisyal na naitakda na ang kanyang unang misyon. Ang kanyang operasyon ay sa South Joseon, at ipinaalam niya na ang misyon ay hindi bababa sa 10 taon upang makumplito. Ang layunin ay makalusot sa matataas na uri at bumuo ng mga koneksyon sa politika at ekonomiya. Pagkatapos nito, kailangan na lang niyang maghintay ng mga utos mula sa partido na kumilos. Ang bigat ng misyon ay nagpapawi sa ating bida at napaka-tense. Tinanong ng superior kung naiintindihan niya at tumugon si Jian ng isang pagsaludo sa militar.
Bigla niyang napansin ang dalawang figure na pumasok sa command room na nasa likod niya. Ang kanyang mga magulang ay nakasuot din ng uniforme ng militar, mukhang seryoso. Ipinakilala ng opisyal ang dalawa bilang mga kasama na tutulong sa kanya sa misyon. Ang kanyang mga bagong kasama ay tumitingin sa kanya na may seryoso at propesyonal na ekspresyon. Inaayos ng superior ang kanyang cap, nasiyahan sa pangkat na binuo para sa operasyon. Sa isang seryosong ekspresyon, tinatanggap ng ating pangunahing tauhan ang misyon ng walang tanong. Tila nanginginig ang kanyang mga pekeng magulang, at pinunasan pa ng lalaki ang isang luha sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, ang pamilya ay nanirahan sa kanilang bago at marangyang apartment. Mula sa bintana, pinagmamasdan ng ama ang kalawakan ng Seoul, lubos na namangha. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang asawa at tinanong kung sa tingin mo ba maloloko si Jian sa kanila. Ang babae ay tumugon sa isang nag-aalalang ekspresyon at sinabing huwag tayong magmadali, at ang kanyang asawa ay mukhang napakalungkot. Niyakap ang kanyang asawa, sinabi niya sa kanya na huwag maging padalos-dalos at manatiling kalmado. Idinagdag niya na ang pag-alis ng bata sa kakilakilabot na lugar na iyon ay sapat na sa ngayon. Sa paaralan, lumapit sa kanya ang grupo ng kababaihan at sinabi ng isa kung gusto ba niyang kunan ng litrato si Ara. Hindi maintindihan ang kanilang pinagsasabi kaya nagtataka siya, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay sabay-sabay na nagtanong ang tatlong babae kay Jian at tinatanong nila kung bakit siya nag-transfer. Saan siya galing ng school? At kung galing ba siyang abroad at kung ang ama daw ba niya ay nasa Ministry of Foreign Affairs. Halatang hindi komportable, ang binata ay nagsimulang pagpawisan, hindi alam kung ano ang isasagot. At may isang figure ng isang babae ang papalapit sa kanya. Tumayo ito sa harap niya kasama ng ibang kababaihan. At ipinakilala niya ang sarili sa binata bilang si Liara. Tinanong ng dalaga kung talagang Kang Jian ba talaga ang pangalan niya, at tahimik niya itong tinitigan. Sa isang analytical na titig, ang ating bida ay nagmamasid sa kanya ng mabuti, at bigla niyang naalala, kagabi habang nasa kwarto niya ang binata, nag-aaral, nakatutok sa misyon. Sa kanyang mesa, makikita ang file ni Liara kasama ang lahat ng kanyang personal na data. Sa isang seryosong ekspresyon, ang ating bida ay nananatiling nakatutok sa kanyang misyon. Biglang pumasok sa kwarto ang kanyang ama na may hawak na isang tumpok ng mga papel. Sinabi ng kanyang ama na narito ang mga file ng mga target na kailangan niyang kabisaduhin, at tutukan, at ibinaba na nga ng kanyang ama ang mga files na kanyang hawak. Nang makita niya ang dami ng files na kanyang kakabisaduhin, medyo tumaas ang boses niya, at sinabing naiintindihan ko, kaya pinagalitan siya ng kanyang ama at sinabihan siyang ayusin ang paraan ng kanyang pagsasalita, kaya tumingin siya sa kanyang ama ng medyo naiinis pero hindi siya nagsalita. Ang kanyang ama ay nagpapaalala sa kanya na dapat siyang kumilos na parang isang taong ipinanganak at lumaki dito. Tinitigan siya ng lalaki at tinanong kung naiintindihan niya ang utos. Sa isang matatag na tingin, ang ating bida ay sumagot lamang. Nang oo nang walang pag-aalinlangan. Bumalik ang eksena sa silid-aralan, kung saan si Jian ay nakaupo sa harap ni Liara. Sa kanyang mga iniisip, kinilala niya siya bilang numero 1 priority target ng misyon. Ang kanyang file ay nagpapakita na siya ay anak ng CEO ng Samsung Group, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang kanyang misyon ay mapanatili ang mabuting relasyon sa kanya, para balang araw makuha ang sekreto ng Samsung Group. Tinanong ni Ara si Jian kung lagi ba itong tahimik. Kaya sumigaw siya ng malakas. Inilabas ng babae ang kanyang telepono at ipinakita ito sa ating bida. Walang pag-aaksaya ng oras, hiningi ng dalaga ang kanyang Instagram para ma-add siya nito. Pinagmamasdan lang siya ni Jian, hindi alam kung anong ibig niyang sabihin. Nang makitang wala siyang ginagawa, tinanong nila si Jian kung hindi ba siya gumagamit ng Instagram. O di kaya libro lang ang kanyang ginagamit. Pagkatapos ay hiningi ni Ara ang kanyang telepono upang makuha man lang ang kanyang numero ng telepono. Hindi alam kung ano ang sasabihin, si Jian ay ganap na nagyelo at tahimik. Sa gulat, pinagpapawisan siya dahil ang kanyang misyon ay nasa panganib. Tinanong ng isa sa mga kaibigan ni Ara kung wala man lang ba siyang cellphone, na ipinagtataka din ni Ara. Patuloy na pinagpawisan ang ating bida, dahil wala talaga siyang idea kung ano ang ibig nilang sabihin. Sa inis ng dalaga ay sinabi nito kung siya ba ay taong kuweba,
dahil sa wala man lang siya kahit cellphone. Napatingin sa kanya si Ara na may dismayadong ekspresyon at tila nawawalan na ng interes sa kanya. Kaya pa simple itong tumalikod at naglakad palayo ng walang salita. Dahil sa nangyari ay natulala si Gian at nanigas na parang statue. Kaya nagsimulang magtawanan ang dalawa niyang mayabang na kaklase, at nagbulungan ang iba pa niyang mga kaklase at sinasabi na baka mahigpit ang kanyang mga magulang sa kanya, kaya wala siyang cellphone. At pagkatapos ay umalis na ang mga babae, naiwan ang ating bida. Galit na kinuyam ang kanyang pantalon, iniisip kung ano ba ang sinasabi nilang Instagram, book, at cellphone, na umaalingaw sa kanyang isipan na nagpapabaliw sa kanya. Pagkatapos ng klase, makikita natin ang pangkalahatang tanawin ng lungsod at malapit ng lumubog ang araw. Ang binata ay lubos na naguguluhan patuloy pero niyang iniisip ang mga sinabi ng babae kanina tungkol sa Instagram at cellphone. Mag-isa siyang naglalakad sa bangkita, nag-iisip tungkol sa mga kaganapan sa araw na iyon. Dahan-dahan niyang hinahakbang ang kanyang mga paa, gamit ang kanyang malinis na puting sneakers, at bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Nakita niya ang napakaraming sasakyan na nakapila sa harap ng eskwelahan na naghihintay para sa mga estudyante. Isang kaklase ang dumaan sa kanyang gilid at siya ay namangha nang makita niya ang isang napakagandang babae sa harap niya. Inayos ng babae ang kanyang buhok at tila malalim ang iniisip. Ang ating bida ay pinagmamasdan siya ng mabuti at kinikilala siya bilang kanyang target, rank, ngunit bago pa niya maisip kung pang ilang rank siya ay may biglang dumaan sa kanyang harap na isang malaking tao na nakasuot na ikinagulat niya. Tumayo sa harap niya ang napakalaking bodyguard, at tumingin sa kanya na may seryosong ekspresyon. Ngunit ang ating bida ay hindi natakot kaya tinitigan niya din ito pabalik na puno ng determinasyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tinawag ng isang bodyguard ang dalaga para pumasok sa luxury car, at napapaligiran ito ng mga security guard. Pagkatapos ay makikita ang dalaga na nakasakay na ng sasakyan, habang pinapanood ni Gian ang eksena bigla siyang nagulat dahil nakita niya si Ara sa kanyang harapan, napapasok na ng kanyang sasakyan. Pagkatapos makikita ang mga nakalinyang sasakyan na nakahanda ng umalis. Paalis na ang sasakyan ni Ara, habang si Gian tahimik na pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Habang siya ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng sasakyan ng mga mayayamang tao, biglang may kamay na humawak sa kanyang mukha, at sinabing huwag hamarang sa kanyang dinaraanan. Ito ay ang lalaking may pula ang buhok na bully na inutusan siyang tumabi, sabay hawi sa ulo ni Gian. Tinitigan siya ng masama ng lalaking may pula ang buhok at nagtatanong ano pa ang ginagawa niya habang nakatayo. Kaya tinitigan ni Gian ang mayabang na lalaki na may inis na ekspresyon. At mayabang na sinabi ng bully na nakakasira ka sa paningin. Pagkatapos ay pumagitna sa kanila ang malaking security guard at nagpapasalamat sa lalaking may pula ang buhok para sa kanyang pagsusumikap. Pagkatapos ay sabay na naglakad ang dalawa papunta sa kanilang sasakyan, habang si Gian ay tahimik lang na nakatingin sa kanila. Pagkasakay ng lalaking may pula ang buhok sa kanyang sasakyan ay agad itong umalis, at naiwan si Gian na nakatayo kasama ang pulutong ng mga estudyante na naghihintay sa kanilang sasakyan, at makikita si Gian na may hindi nasisiyahang ekspresyon, dahil sa ginawa sa kanya kanina ng bully. Biglang lumapit sa kanya ang kanyang kaklase na may mahabang bangs, at tinawag siya nito, na agad din naman niyang napansin kaya tiningnan niya ito, at sinabi ng estudyanteng mahaba ang bangs, na ang paaralang ito ay may maraming mga bata mula sa napaka-prestihiyosong pamilya, at ang daan pauwi pagkatapos ng klase ay palaging ganito kasikip. Pagkakita niya dito nalaman niya agad na isa ito sa kanyang mga target na kailangan niyang pakisamahan, at sinabi ng estudyanteng may bangs na kung wala siyang sasakyan ay pwede niya siya na ihatid sa kanyang inuuwian. Kaya pinag-iisipan mabuti ni Gian ang alok sa kanya ng kanyang kaklase. At sinabi ng kanyang kaklase kung hindi siya komportable ay, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay agad na pumayag si Gian sa kanyang alok na ihatid siya. Pagkatapos makikita ang sasakyan na tumatakbo sa kalsada, at tinatanong ng kanyang kaklase kung saan siya nakatira. Kaya sinabi ni Gian na nakatira siya sa Banpo Blue Tower. Sa loob ng sasakyan, pinupuri ng bata si Gian, dahil sa nakatira daw siya sa magandang bahay at agad na ipinakilala ang sarili siya daw si Jiang Dongwoo. At agad din naman na sumagot ang ating bida na siya si Kang Gian.
Pagkatapos ay hiniling ni Dongwoo sa kanyang driver na mangyaring huminto sa Blue Tower bago pumunta sa akademya. Ang driver na mukhang pagod ay agad na sumang-ayon sa utos sa kanya ng kanyang amo. Sa likod na upuan, ang dalawang bata ay natahimik ng ilang sandali. Kaya sinubukan ni Dongwoo na basagin ang katahimikan kaya tinawag niya si Jian. At tinanong niya kung paano na-solve ni Jian ang problemang iyon sa matematika. Si Jian ay lumingon sa kanya at medyo nagulat siya sa kanyang tanong, at mabilis na nagsorry si Dongwoo at sinabi niyang ang pag-solve mo kanina ng mabilis sa iyong utak ay nakakamangha. At hindi nagdalawang isip na sinabi ni Dongwoo na siya talaga ay mahina sa math at nangangailangan ng tulong. Kaya biglang sinabi ni Jian, kung gusto niya bang maging tutor niya siya. Na ikinagulat ni Dongwoo. Kaya sinabi ni Jian na tuturuan niya siya kung paano e-solve yun, kaya masayang sinabi ni Dongwoo, kung totoo ba. Kaya abot tenga ang kanyang ngiti. At parang hindi siya makapaniwala. Sa isip ni Jian na pagtanto ng bata na ang bagay na ito ay lumalabas na mas madali kaysa sa kanyang inaasahan. At pagkatapos ay biglang itinanong sa kanya ni Dongwoo kung totoo ba na wala siyang Instagram at wala rin siyang cellphone. Na kanyang ikinabigla. Sa isa pang sasakyan, tinawag ni Ara ang kanyang driver at secretary na si Mr. Yang. At agad na sinabi ni Mr. Yang kung ano yun. Sinabi ng dalaga na, gusto niyang malaman ng tungkol sa bagong estudyante na lumipat noong araw na iyon. Kaya tinanong ng secretary, kung gusto niya bang paimbestigahan siya sa strategy department. At agad na sinabi ni Ara na hindi na kailangan. At sinabi ni Ara na gusto lang niya malaman kung siya ay isang taong mapagkakatiwalaan niya. Agad na naiintindihan ng secretary kaya nangangako siya na ipapahanda niya ang mga ito mamayang gabi. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad na binuksan ni Jian ang pinto, at agad na sinalubong siya ng kanyang ina na nakasuot ng apron at masaya siyang binati nito. Medyo nagulat ang binata sa mainit na pagsalubong sa kanya ng kanyang ina. Marahan niya itong pinagalitan, at sinabihan na dapat siyang bumati pagkadating niya galing sa eskwelahan. Habang ang kanyang ama ay nanunood ng kanilang eksena mula sa malayo, habang nagbabasa ng dyaryo sa mesa. Saglit na natahimik ang binata, hindi alam kung paano magre-react sa sitwasyon. Sinubukan niyang gawin ang sinabi ng kanyang ina, nakabalik na ako galing sa school inay, bigla siyang nahiya sa kanyang ginawa. Kaya malakas na sinigaw ng kanyang ina na magaling ang ginawa ng kanyang anak. Pagkatapos ay itinulak siya ng kanyang ina patungo sa kanyang silid, at tinanong ni Jian kung bakit siya nagmamadali. Pagbukas ng pinto masayang sinabi ng kanyang ina, kung nagustuhan mo ba. Biglang nagulat si Jian sa kanyang nakita. Nakita niyang malinis at kumpleto sa gamit ang kanyang kwarto. Sa kanyang mesa ay may makikitang bagong laptop, tablet, at cellphone. Sa isang sulok ay ang kanyang higaan at sa gilid makikita ang isang piano. Nagulat siya, kaya tinanong niya kung maaari nilang gastusin ang mga pondo ng operasyon tulad nito, at tinuwanan lang siya ng kanyang ina. At sinabing ang lahat ng ito ay kinakailangan, huwag kalimutan na ang ating pamilya ay sobrang yaman. Sa pagtingin sa mesa, nakita niya ang lahat ng kanyang mga bagong gadgets. Nakatayo ang binata sa harap ng laptop, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad niyang kinuha ang kanyang bagong cellphone. At sinabi niyang ito ba ang cellphone, nang makita ito ng kanyang ina ay mahinhin itong tumawa at siya ay natutuwa. Sa di inaasahan tumingin siya sa kanyang ina, at tinanong ito kung alam niya ba kung ano ang Instagram. Ang ina ay lubos na nabigla sa tanong ng kanyang anak. Nagulat ang kanyang ina nang biglang pumasok ang kanyang asawa sa kwarto. At kumpiyansa niyang sinabi na pagdating sa bagay na yan ay siya ang bahala, at ituturo ko sa iyo lahat ng detalye tungkol sa bagay na yan. Ang kanyang ina ay natatawa nang makita niya ang reaksyon ng kanyang asawa, habang ang ating bida ay nagtataka. Pagkatapos ay lumipat ang ating eksena, kung saan makikita ang isang babae na pawis na pawis. At makikita si Liara na tumatakbo sa gabi upang mapanatili ang hubog ng kanyang katawan. Bigla siyang may napansin, kaya bigla siyang napahinto sa pagtakbo at tumingin siya sa gilid, at lumitaw ang kanyang secretary na may hawak na isang folder na may mga dokumento. Ipinakita ng kanyang secretary ang lahat ng nakuha niyang data tungkol sa ama ni Jian. Napansin ni Ara ang pangalan ng ama ni Jian, Steve Kang, siya ay medyo naiintriga. Nabasa niya na siya ang CEO ng isang kumpanya ng cryptocurrency na tinatawag na 11 Coin,
at isa sa nangungunang 5 cryptocurrency sa mundo. Ang mga mata ni Ara ay kumikinang nang matuklasan kung gaano kayaman ang ama ni Gian. At sinabi pa ng secretary na bilang karagdagan sa mga cryptocurrency sa US at Japan, ito ay isang kumpanya na mabilis na lumago sa nakalipas na 10 taon sa security network. Pagkatapos ay isinara ni Ara ang folder, at tinatanong ng kanyang secretary kung gusto niyang mag-imbestiga pa siya. Itinaas ni Ara ang folder, at sinabing hindi na kailangan. Sa isang ngiti, sinabi niya na ang bagong lipat ay tila sapat na upang makasama siya. Kinabukasan sa Seoul International High School, bumalik sa silid-aralan, makikita na nag-uusap ang mga mag-aaral bago magsimula ang klase, at makikita ang kanyang bagong cellphone na nakapatong sa kanyang mesa. Makikita ang kanyang kakaibang ngiti habang nakatingin sa grupo ng mga kababaihan na nasa harap niya. Pasimpleng sumulyap si Ara kay Gian. Nakita niyang hindi kumikibo. Si Gian habang nakakross ang kanyang mga kamay, ngunit napansin niya ang cellphone na nasa mesa ng binata. Minulat ni Gian ang kanyang mga mata at tumingin siya sa kanan at sa kaliwa upang malaman kung may nakapansin sa kanyang bagong cellphone. Pagtingin niya sa harap, laking gulat niya nang makitang nakatitig sa kanya si Ara. Nang walang ano-ano ay mayabang niyang itinaas ang kanyang cellphone upang ipakita sa lahat na meron siyang cellphone. Si Ara ay nagbigay ng isang matamis na ngiti sa binata, masaya siyang nakitang may bagong cellphone si Gian. Lumapit sa kanya si Dongwoo, masaya niyang sinabi kay Gian na may cellphone na siya ngayon. Biglang lumapit ang mga bully kay Dongwoo at inakbayan siya nito. Kitang-kita ni Gian ang ginagawa ng mga bully sa kanyang bagong kaibigan. Nagtanong ang bully kay Dongwoo at sinabing mukhang close na silang dalawa. Habang takot na takot at pinagpapawisan, lakas loob niyang sinabi na dahil tinutulungan siya ni Gian sa math. Habang ang isang bully ay mayabang na tinititigan si Gian. Ang ating bida ay tahimik lang na nakatingin sa kanila at makikita sa kanyang mukha na siya ay medyo naiinis na sa mga ito. Pagkatapos ay hinawakan ng lalaking may pula ang buhok ang ulo ni Dongwoo at sinabing tama yan, mag-aral siya ng mabuti pagkatapos ng lahat. Ngunit mayroon silang mahalagang pag-uusapan sa lalaking ito. At dagdag pa niya ay maaari na siyang umalis ngayon na. Kaya dali-dali niyang ginawa ang sinabi ng mga bully, mabilis siyang naglalakad palayo, at naiwan si Gian at ang dalawang bully. Ang lalaking may pula ang buhok ay humarap sa kanya na may kumpiyansa ng ngiti at habang ang ating bida ay tahimik lang na nakatingin sa kanila, sa kanyang isip kinilala niya ang bully bilang si Go Jin Sok, isa sa kanyang mahahalagang target. At bumaling ang kanyang tingin sa isa pang bully, kinikilala niya ito bilang ang isa pang target na si Hwang Woo-young, batang anak ng isang pangunahing negosyante sa industriya ng palakasan. Mula sa isang seryosong ekspresyon, ang binata ay naghahanda para sa kanyang susunod na galaw. Sa isang malaanghel na ngiti, nag-alok ang ating bida na tutulungan din sila sa matematika. Naguguluhan ang dalawang bully at hindi maintindihan ang ugali ng binata. Pagkatapos ay inutusan ni Jin Sok ang kanyang kaibigan na bawasan ang nakakainis na ugali ni Gian. Hinawakan siya ng isa pang bully sa balikat at tinawag siyang transfer student. Habang nakahawak ang isa niyang kamay sa balikat ni Gian, galit niyang sinabi na ang pinakamahalagang bagay dito ay dapat alamin mo ang lugar mo, manahimik ka at huwag maging papansin. Hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Gian, at tinanong ng bully kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinabi. Tinitigan siya ni Gian ng may malamig na tingin at walang bakas ng takot. Sa kabila ng pagbabanta, nananatiling kalmado ang ating bida habang nakakross ang mga kamay. Biglang napuno ng galit ang kanyang mga mata at napagdesisyonan niyang sapat na ang panggugulo. Sa isang mabilis na paggalaw, binigyan niya ito ng isang malakas na suntok na tumama sa leeg ng bully. Namimilipit sa sakit ang bully at tila nasasaktan sa sorpresang pag-atake ni Gian. Inunat niya ang kanyang kamay na nagpapakita ng katumpakan at bilis ng kanyang hampas. Tinitingnan siya ng ating bida na may malamig at ganap na walang pagsisisi na ekspresyon. Pagkatapos makikita ang bully na nakahawak sa balikat ni Gian at sinasabi niya kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinasabi, tila ang pangyayaring iyon ay iniisip pa lang ng ating bida kung gagawin niya iyon, tiyak na malalagay sa panganib ang kanyang misyon. Kaya sinubukan niya maging kalmado sa mga oras na ito, at tinatanong niya ang bully kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang bully ay ganap na hindi naunawaan kung ano ang nangyayari sa taong ito. Pagkatapos ay hinawakan ni Gian ang kamay ng bully na nakahawak sa kanyang balikat,
at pinisil niya ito ng malakas. Bigla siyang nagulat dahil naramdaman niya ang sakit sa kanyang kamay. Kaya bigla siyang napaluhod dahil sa lakas ng pagkakahawak ni Jian sa kanyang kamay. Ang bully ay ganap na nalilito, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Masayang sinabi ni Jian sa lalaki, kung ganito ba sila makipagkaibigan dito. Habang patuloy na pinipisil ni Jian ang kamay ng bully. Sa kabilang gilid, galit na tinitingnan ni Jin Sok ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay binitawan ni Jian ang kamay ng bully. Galit na galit ito, sa sobrang galit nito nagsilabasan ang ugat sa kanyang noo. Sinubukan siya nitong suntukan habang sinasabi niya na ang taong ito ay gusto ng mamatay. Nananatiling kalmado lang ang ating bida dahil alam niya ang tungkol sa mga security camera sa kisame. Sa isang flashback, ang kanyang ama ay sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga camera na naka-install sa lahat ng dako na makikita sa kanilang monitor. Ipinakita niya ang mga lugar kung saan nakalagay ang mga CCTV camera. Sa isang click lang ng mouse, maa-access niya ang anumang lugar na may nakalagay na camera na gusto niya. Ipinakita niya ang eksena sa kanilang silid-aralan at pagkatapos ay ipinaliwanag ng ama na ito ang silid-aralan na kanyang pinapasukan, na ikinagulat ni Jian. Gamit ang kanyang kamay pinindot niya ang mouse at inilipat ito sa isang basketball court ng paaralan. At sa teacher's lounge na mahigpit ding binabantayan. Maging ang music room na may piano ay hindi nakaligtas sa pagbabantay. Pati ang library ng paaralan ay ipinakita din. Kahit ang soccer field ng paaralan ay ipinapakita din mula sa view ng isa sa mga camera. Ipinagmamalaki ng kanyang ama na ang pag-hack ng ganoong sistema ay napakadali para sa kanya. Kaya masayang pinuri ng binata, at sinabing alam niyang siya ang pinakamahusay na hacker sa North Korea. Napag-alitan na naman siya ng matanda dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Pagkatapos ay sinabihan niya ang binata na ayusin ito, at mabilis na sumang-ayon ang binata sa utos. Binabalaan siya ng kanyang ama na hindi dapat siya gumawa ng gulo, dahil ang kanilang bawat galaw lahat ay naka-record. Isang patak ng pawis ang dumadaloy sa mukha ng binata, habang iniintindi ang mga babala ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, sinubukan ng bully na suntukan si Jian, ngunit naiwasan niya ito ng walang kahirap-hirap. At mabilis niyang hinawakan ang mesa gamit ang kanyang dalawang kamay. At tinulak ito ng malakas papunta sa bully, na tumama sa kanyang tiyan kaya medyo nawala ng balanse ang lalaki, buti na lang at nakahawak siya sa katabing mesa upang mabalik ang kanyang balanse mula sa pagkaka-atras. Galit na tinawag si Jian na isang bastos, dahil sa mapangahas na labanan siya. Nananatiling kalmado ang ating bida at nakatitig lang sa kanya nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Biglang sumigaw si Ara na tumigil na sila sa kanilang ginagawa, na agad napansin ng isang bully kaya agad niya itong tiningnan. Tinanong ni Ara ang bully kung makikigulo lang ba siya na parang isang mababang tao. At dagdag pa niya hindi pa alam ng transfer student ang mga patakaran ng paaralan. Kaya si Jin Sok ay biglang tumugon na kung hindi niya alam, kailangan niyang maturuan ng edukasyon. Biglang nena si Ara, kaya malakas niya na sinigaw kay Jin Sok na tumigil na siya, ginagawa niya lang kalunos-lunos ang sarili niya, at isa ka pa Huang Yang-woo. Nang marinig iyon ni Yang Woo, naiinis siya kaya ibinaling niya ang kanyang tingin kay Jian. At galit na sinabi ng bully na kakausapin niya ito nang sila lang mamaya. Nakangiting, tinanong ng ating bida kung sila lang ba talagang dalawa at kung kailan naman yun. Lalong naiirita ang bully sa panunuya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Pagkatapos ay umalis ang lalaki at bumalik na sa kanyang upuan. Habang tinitingnan ni Jian si Jin Sok, ay iniisip niya na ang 4 stars ay nangangahulugan na siya ay isang recruitment target. Kaya tinanong niya ang sarili kung ano na ang kanyang gagawin upang makumplito ang kanyang misyon. At nang may biglang pumasok sa kwarto ang isang blonde na guro, masayang binati ang lahat. Habang si Jian ay patuloy na iniisip kung paano niya malalapitan si Jin Sok na walang gulong mangyayari. Napansin ng guro ang bagong transfer at nagtanong kung kaya niyang makipagsabayan sa English class. Sinagot siya ni Jian at sinabing don't worry about that. Biglang napahanga ang guro sa kanyang magandang pronunciation, kaya tinatanong siya nito kung saan siya nag-aral. Tumugon siya na nag-aral siya sa isang internasyonal na paaralan sa New York. Kinumplito niya ang kasinungalingan sa pagsasabing lumipat siya sa Korea dahil sa business ng kanyang ama.
Sobrang saya at humanga si Dongwoo sa kanyang kaibigan. Pinupuri ng guro ang kanyang pagbigkas at hinihikayat ang lahat na makipag-usap sa kanya upang lalong maasa ang kanilang kakayahan sa pagsisalita ng English. Proud na proud ang ating bida at makikita ang saya sa kanyang mukha. Pinagmamasdan siya ni Ara mula sa malayo na may interesadong tingin at maliit na ngiti. At pagkatapos ay sumulyap si Jian sa dalawang bully na nasa kanyang gilid. Galit na galit ang dalawang sa biglaang kasikatan ng ating bida. Nilapitan ulit siya ng grupo ng mga kababaihan. At sinabi ng isa na ang kanyang pronunciation ay mas mahusay pa kaysa sa kanilang teacher. Habang ang isa naman ay tinatanong kung talaga bang sa New York siya galing. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang tinanong kung bakit hindi niya iyon sinabi kahapon. Para mapatunayan na sa New York nga siya galing, ipinakita niya sa kanila ang kanyang bagong cellphone na kanilang ipinagtataka. Pagkatapos ay kusang loob na iniabot ni Jian ang kanyang cellphone sa dalaga para makita niya. Sa oras na ito hawak na ni Ara ang bagong cellphone ni Jian. Masayang sinabi ni Ara na ang cellphone na ito ay galing sa kanilang kumpanya. Nang nakangiti, nang kanya na itong bubuksan, ay biglang lumitaw ang ngiti sa mukha ng ating bida. Sa isip niya ito na ang oras upang makuha ang kanilang tiwala. Mayabang niyang sinasabi sa kanila na siya ay nasa Instagram na ikinamanghan ng mga babae. Binuksan ni Ara ang Instagram ni Jian at nakita niya ang ilang larawang magkakasama ang pamilya na naglalakbay sa iba't ibang bansa. Kumuha sila ng litrato sa harap ng Eiffel Tower sa Paris, France. Ang huling larawan ay nagpapakita ng pamilya na sila ay nasa Japan. Pagkatapos niyang makita ang mga larawan, masaya niyang sinabi na napakaganda ng kanilang pamilya. Seryoso siyang nakatingin kay Ara, dahil mukhang nakuha niya ang loob ng dalaga. Pinupuri niya ang kanyang ama, dahil siya ang may gawa ng lahat ng ito, kagaya ng inaasahan sa pinakamahusay na espesyalista sa computer. Pagkatapos ng klase makikita si Jian na nakatayo, kasama ang maraming estudyante na nag-aabang ng kanilang sasakyan. Tumingin siya sa gilid. Nakita niya ang napakahabang linya ng mga mamahaling sasakyan ang naghihintay sa mga estudyante sa labasan ng paaralan. Bigla niyang naalala na sinabi ng kanyang ama na may bago silang sasakyan kaya dapat siyang hintayin sa labasan ng eskwelahan. Nakita niya ang isang magandang babae na dumaan sa kanyang harapan. Maya-maya lang ay dumaan si Ara sa kanyang harapan. At humarap ito sa kanya at kumaway upang magpaalam at sinabing magkikita ulit sila bukas. Patuloy niyang pinagmamasdan si Ara habang ito ay papalayo sa kanya. Sa isip niya mukhang interesado sa kanya ang babaeng iyon, habang siya ay abala sa kanyang iniisip makikita sa likod niya ang dalawang bully na nakatayo. Bigla siyang hinawakan ni Wu Yang sa balikat at sinabing kailangan niyang sumama sa kanila ngayon din. Tinanong ni Jian si Wu Yang kung saan naman sila pupunta. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Wu Yang na sumakay sa kotse habang nagtatanong pa siya ng maayos. Habang sila ay papasok na sa sasakyan, naisip ni Jian na ito na ang pagkakataon para mapagtagumpayan sila, para sa kapakanan ng pagkumplito ng misyon. Kaya mabilis siyang pumunta sa sasakyan ng mga bully. At may isang mabilis na sport car ang dumating, na ikinagulat ng lahat sa isip nila sino kaya ang taong ito. Mabilis na tumatakbo ang pulang kotse patungo sa kanila. Pagkatapos ay pumunta ito sa may gilid at huminto sa harap ng paaralan na para bang mayroon itong susunduan na estudyante. Nakaabang ang lahat gustong malaman ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Biglang bumukas ang bubong ng sasakyan. At lumabas ang driver ng sasakyan. Ito pala ay ang ama ni Jian. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas at tinawag ang kanyang anak. Sinabi niya na nandito siya para sunduin siya. Nagulat ang dalawang bully nang makita nilang ama ni Jian ang nakasakay sa pulang sasakyan. Kahit si Jian ay hindi makapaniwala, patuloy niyang tinawag si Jian at malakas niyang sinisigaw na ang kanyang ama ay nandito na. Nang makita ni Jian na hindi pa tumitigil ang kanyang ama sa kakasigaw ay agad niya itong nilapitan upang kausapin. At sa di kalayuan makikita ang dalawang bully na patuloy na nagmamasid, habang si Jian at ang kanyang ama ay nag-uusap. Mabilis na naintindihan ng kanyang ama ang gustong gawin ng kanyang anak dahil alam niyang nasa misyon ito, kaya nagbigay siya ng thumbs up at masaya siya dahil nagkaroon ng mga bagong kaibigan ang kanyang anak, kaya masaya niyang sinabi kay Jian kung sa sasakyan ng kanyang kaibigan siya sasakay. Napabuntong hininga siya dahil sobrang ingay ng kanyang ama, kaya agad niyang sinabi sa kanyang ama na oo doon siya sasakay.
Nang marinig ang pahayag ng kanyang anak ay dali-dali niyang hinawakan ang kambyo, at nagpaalam sa kanyang anak at magkikita na lang daw sila sa bahay. Mabilis na hiumarurot ang sasakyan, sa sobrang bilis tanging mga usok ang naiwan sa kalsada. Kaya nakahinga ng maluwag ang ating bida. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod, nakita niya ang dalawang bully na nangangalit, at sinabi ng isa na kailangan mo talaga ng tamang pagsasanay. Sa kahabaan ng highway makikita ang kanilang sasakyan na mabilis na tumatakbo. Sa loob ng kotse, nakaupo si Jin Sok sa front seat kasama ang security guard na nagmamaneho. At sa likod na upuan naman nakasakay si Woo Young at si Jian na malayo ang tingin, at sa isip niya saan kaya sila pupunta. Huminto ang kanilang sinasakyan sa harap ng napakalaking gusali at sa loob nito ay makikita ang training center. Dahan-daang bumababa ang ating bida mula sa loob ng sasakyan. Pinagmasdan niya mabuti ang gusali, at nalaman niya na ang pangalan ng gusali ay tinatawag na Tejas Sports na pagmamay-ari ng ama ni Woo Young. Sinabi ni Jin Sok sa kanila na mauna na sila pumasok sa loob, malilate siya dahil may pupuntahan muna siya. Kaya biglang nagtaka si Jian sa isip niya saan kaya pupunta ang taong ito. Sinabi ng security guard na kung sa labas ng paaralan siya pupunta, ayon sa utos ng kanyang ama kailangan nakasama siya lagi kahit saan man siya magpunta. Kaya biglang nagulat si Jian nang marinig ang sinabi ng security guard ni Jin Sok. Tila determinado ang security guard na sundin ang utos ng kanyang amo sa lahat ng paraan. Ngunit si Jin Sok ay walang pakialam sa mga utos, kaya naglakad ito palayo ng mag-isa. Pagkatapos ay pumasok na nga sila sa gusali, sa loob makikita ang isang malaking fighting gym tila may naglalaban sa loob ng ring. Si Jian ay nagulat nang mapagtanto na dinala siya ng mga bully sa isang training center. Pagkadating nila agad silang sinalubong ng isa sa mga katiwala sa gym, at agad na binati sila nito. Kaya tinanong ni Woo Young kung nalinis na ba niya ang kanilang paglalabanan. Kaya nakangiting sinabi ng katiwala na natapos niya lahat ang kanyang pinapagawa. At agad na inutos ni Woo Young sa katiwala na huwag magpapasok ng kahit na sino. Na agad din namang sinang-ayunan ng katiwala. Pagkatapos ay sinabihan si Jian ng katiwala na mas mabuting humingi ka ng tawad kahit anong mangyari, nakahanda na ang ambulansya kaya mas mabuting mahimatay ka na lang para hindi ka na mas lalong masaktan pa. Nagulat si Jian sa pahayag ng lalaki, sa isip niya bakit may ambulansya dito, pagkatapos ay galit na sumigaw si Woo Young sa kanila, at sinabing, ano pa ang ginagawa niyo dyan, hindi pa ba kayo papasok? Biglang nakaramdam ng kakaiba si Jian sa isip niya parang gusto siyang labanan nito sa loob ng ring. Ang grupo ay nakarating na sa labas ng ring, hinubad na ni Woo Young ang kanyang damit, na nagpapakita ng matipuno at sanay na pangangatawan. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang gloves, naghahanda na para sa paparating niyang laban. Ang ating bida ay pinapanood lamang ang eksena ng mahinahon, at may pagtataka. Biglang nagsalita si Jin Sok mula sa itaas na ang tagal nang may pumasok dito na may ganoong ekspresyon. Kaya nagtanong ang ating bida kung sinasabi niya ba na makikipag-sparring siya sa taong iyon. Biglang nagulat si Jin Sok, kaya sinabi niyang anong spar ang pinagsasabi. Kaya tumawa siya ng malakas at sinabi na hindi mahalaga kung ito ay isang spar o away. Nakatitig lang sa kanya si Jian na may seryoso at tila natutuwa na ekspresyon. At biglang nagsalita si Jin Sok na parang baliw at sinabi niyang, kung nakuha mo ang ibig kong sabihin, ay magmadali at pumirma. Medyo nagtataka si Jian bakit kailangan pang pumirma kung mag-sparring lang naman. Kaya itinuro ni Woo Young ang papel kung saan siya dapat pumirma. Tinitigan niya ito ng may seryosong ekspresyon. Ang dokumento ay isang form ng pahintulot para sa laban na walang pananagutan. Sinasabi sa nakasulat na walang mananagot sa parehong partido, anumang pisikal o kriminal na pinsala ang mata mo ng bawat isa. Pagkatapos mabasa ang nakasulat sa papel, ibinaling niya ang kanyang tingin papunta kay Jin Sok. At sinabi ni Jian gusto mo bang pumirma ako dito? Sa isang mapanuksong ngiti, sinabi ni Jin Sok bakit hindi? Natatakot ka ba? Kaya tumingin sa kanya ang ating bida ng may seryosong ekspresyon. At dagdag pa ni Jin Sok, kung siya ay luluhod at tumahol na parang aso, ay baka maari pa niya siyang pakawalan. Ang ating bida ay tahimik at may matalim na titig sa kanya. Bigla siyang nagtaka bakit wala man lang reaksyon ang bastos na ito.
Hindi ba siya natatakot na baka may mangyaring masama sa kanya? At biglang nagtanong si Jian kung bawal ba pati ang mga recording sa laban. Biglang nagtaka si Jin Sok, hindi maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, kahit si Wu Yang ay nagtaka din sa sinabi ni Jian. Kaya habang siya ay pumipirma sa kontrata, sinabi niyang kailangan talaga natin maglaban, di ba? At mayabang na sinabi ni Jin Sok, ano? Matagal ka na sa ibang bansa di ba? Bakit hindi mo maintindihan ang mga simpleng salita? Ang kaibigan kong si Wu Yang ay ang taong madaling pinabagsak ang mga Korean champion. Kung ikaw ay mabubugbog niya siguradong katapusan mo na. Mayabang na tumatawa si Wu Yang nang marinig niya ang mga sinabi ni Jin Sok. Napakalaki ng tiwala ng kaibigan niya sa kanya, sa isip niya tatapusan niya ang laban ng mabilis. Pagkatapos ay bigla siyang nagtaka nang ibinigay ni Jian ang kontrata sa kanya. At sinabi ni Jian na ikaw din kailangan mong pumirma kaya magmadaling pumirma dahil siya ay tapos na. At sinimula nang tanggalin ni Jian ang kanyang necktie, habang nakatitig sa kanyang kalaban. Tinawanan lang siya ni Wu Yang, puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Si Jian ay naghahanda na para sa laban, isinuot niya ang kanyang asul na gloves. Pagkatapos ay tumitig ng seryoso sa kanyang kalaban. Tinutuya siya ng mayabang na si Wu Yang, na sinasabing tingnan mo ang iyong mukha para kang nagyayelo sa takot. Sa isang masamang ngiti, tila minamaliit niya ang ating bida. Sa loob ng ring makikita na magkaharap ang dalawa, itinaas ni Wu Yang ang kanyang kamay para bang naghahanda sa kanyang pag-atake. Habang nakatitig si Jian sa kanya, iniisip niya kung paano niya gagawin ang pagbogbog sa mayabang nato. Paano kung diretso niyang suntokan sa mukha ng malakas ang mayabang na ito? Yung tipong nadurog ang mukha at basag ang mga ngipin. Ngunit hindi yun pwede. Paano kung iwasan niya ang suntok ng kalaban at pagkatapos ay bigyan niya ng isang malakas na suntok sa tiyan na dahilan upang siya ay magsuka ng dugo dahil sa lakas ng suntok? Ngunit hindi yun maaari. Paano kung tusukin ang mata ng kalaban, mas lalong hindi yun pwede. Kung sipain kaya siya sa kanyang bayag, ngunit hindi pwede, mas lalong brutal kung gagawin niya yon. Paano kung sipain siya ng direkta sa mukha, na dahilan upang mabali ang kanyang ulo? O di kaya basagin ang kanyang panga o sipain sa paa upang mabali? Bumalik tayo kung saan patuloy paring iniisip ni Jian kung paano niya tuturuan ng leksyon ang bastos na ito. Habang siya ay abala sa kanyang iniisip, binigyan siya agad ng isang malakas na suntok ni Wu Yang, ngunit masyadong mabagal ito para sa kanya, kaya agad niya itong napansin. Madali niya itong naiwasan nang hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagsagawa ulit siya ng isa pang suntok, patungo sa mukha ni Jian, na makikitang seryoso at kalmado. Walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang suntok ni Wu Yang. Hindi siya makapaniwala, halos lahat ng kanyang suntok ay madaling naiwasan ni Jian. Tinitigan siya ni Jian ng may seryosong ekspresyon. Pati ang security guard ay hindi makapaniwala sa bilis ni Jian. Kahit si Jin Sok ay walang masabi dahil ang kaibigan niya ay di man lang makatama kahit isang suntok kay Jian. Ginamit niya ang bilis ng kanyang mga paa, upang maka-attract siya at makapag-isip ng magandang plano. Pero bago yan tinanong muna niya si Jian kung nag-training ba siya. Ngunit hindi siya sumasagot, tahimik lang siyang pinagmamasdan ang mga nakakatawang reaksyon ng mga ito. Nang makita niyang hindi siya sinasagot ni Jian, nagngangalit siya kaya minura niya ito at sinabing pepe ka ba o ano. Wala parang reaksyon si Jian, nanatili siyang tahimik. Hanggang sa puntong hindi na makayanan ni Wu Yang, na mukhang minamaliit siya ni Jian kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Galit na galit niyang sinugod si Jian, gamit ang kanyang buong lakas. Ngunit bago pa siya makalapit ay may isang mabilis na atake ang papalapit sa kanya. Walang kahirap-hirap siyang binigyan ng isang malakas na sampal sa mukha. Sa lakas ng sampal ay halos mayanig ang kanyang utak, at makikita ang bakas ng palad ni Jian na tumama sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita niya sa lahat na gamit lang ang isang kamay ay magagawa niyang matalo ang kanyang kalaban. Nagulat ang dalawa, halos hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Jian. Galit na galit si Wu Yang sa pagpapaiya sa kanya, kaya malakas niya itong pinagmumura. Tinitigan siya ni Jian ng may nakakatakot na titig. At biglang umatake si Wu Yang gamit ang kanyang pinakamalakas na suntok, at malakas niyang sinisigaw sa ating bida na mamatay na siya.
Ngunit kagaya ng nangyari kanina bago pa tumama ang kanyang pag-atake ay may biglang tumama sa kanya na isang malakas na atake. Bigla siyang napayuko galit na sinumpa ang ating bida. Tinitingnan siya ni Jian nang walang anumang awa ang makikita sa kanyang mukha. Habang si Wu Yang ay galit na galit dahil sa pinaggagawa sa kanya ni Jian, hindi niya matanggap, sa tingin niya ay pinaglalaruan lang siya ng ating bida. Kaya buong lakas siyang sumigaw at naghahanda ulit ng kanyang pag-atake. Pagkatapos ay makikita ang napakabilis na kamay na papalapit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay solido itong tumama. Sa sobrang lakas ng impact ay halos namilipit ang kanyang mukha. At biglang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig, at nawalan siya ng malay dahil sa lakas ng ataking iyon na ginawa ni Jian. At mukhang siya ang gagamit ng ambulansya na inihanda ng kanyang katiwala. Biglang nanlaki ang mata ng dalawa, hindi sila makapaniwala sa nasaksihan ng kanilang mga mata, walang kahirap-hirap na pinabagsak si Wu Yang na isang pinakamalakas na fighter sa South Korea. At sinabi ni Jian sa kalaban niyang nawala ng malay na magiging ayos lang siya dahil naging madali siya sa laban at hindi niya naman ito seryoso at inamin niya na nainis siya kanina dahil sa kay-abangan ng kalaban. Pagkatapos ay lumabas na siya ng ring at sinabing kung wala na ay aalis na siya. Ngunit pinigilan siya ni Jin Sok at sinabing manatili muna at huwag umalis. Na ipinagtataka ni Jian, hindi maintindihan, ano ang binabalak ng taong iyon. Habang magkaharap si Jian at ang security guard ni Jin Sok, maririnig ang kaluskos ng bawat yapak ni Jin Sok habang siya ay bumababa ng hagdan. At agad na lumapit kay Jian. At ipinahayag niya na simula ngayon, siya na ang kanyang bagong kanang kamay. Na ipinagtataka ni Jian, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin, sa isip niya ano kaya ang ibig sabihin ng kanang kamay. Sinabi ni Jin Sok sa kanyang security guard na napakalakas niya, di ba? Nasinang-ayunan naman ng kanyang security guard. Tinanong ni Jian si Jin Sok kung ano ang ibig sabihin ng kanang kamay. At sinabi ni Jin Sok na magugustuhan mo ang pagiging kanang kamay ko. Alam mo kung sino ang tatay ko, di ba? Hindi na siya nagsalita at nanatiling tahimik habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay inakbayan siya ni Jin Sok at niyayang umalis upang kumain sa mamahaling restaurant at magdiwang. Habang si Jin Sok ay malakas na tumatawa, dahil sa mga nangyayari, si Jian ay naguguluhan. Sa isip niya, kung ang lahat ba ng ito ay nangyayari ayon sa plano. Pagdating niya ng bahay, agad siyang binati ng kanyang ina, at pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ama, kung nakagawa ba siya ng mga bagong kaibigan. Na agad din naman niyang sinagot ng oo. Pagkatapos ay masayang nagtanong ang kanyang ina tungkol sa hapunan, si Jian ay tila pagod na pagod, kaya tugon niya sa kanyang ina na kumain na siya kasama ang kaibigan at magpapahinga na muna siya sa ngayon. Ang kanyang ina ay medyo nag-aalala sa kanya, ngunit ang kanyang ama ay naiintindihan ang sitwasyon. Sa kanyang silid, makikita si Jian na nakahiga sa kanyang kama upang magpahinga. Nakahinga siya ng maluwag pagkatapos ng lahat ng nangyari. Inilagay ni Jian ang kanyang kamay sa kanyang noo, iniisip niya na ang misyon na ito ay talagang hindi madali. Lumipat ang eksena kung saan ilang oras lang ang nakakalipas, pagkatapos yayain ni Jin Sok si Jian na kumain sa labas, dinala siya sa isang magarbong restaurant at sinabing ito ang lugar kung saan lagi silang kumakain kasama ang kanyang pamilya. At dagdag na tugon pa niya kay Jian, na napakaganda ng lugar, di ba? Ngunit si Jian ay hindi nagsalita, at siya ay humiwa ng karne na nasa kanyang harapan. Pagkatapos sinabi ni Jin Sok na kumain na siya dahil napakasarap ng pagkain dito at magpakabusog siya. Kaya agad niyang isinubo sa kanyang bibig ang isang hiwa ng karne. Biglang nag-iba ang reaksyon ng kanyang mukha, siya ay nabigla sa sobrang sarap ng pagkain na ngayon niya lang natikman sa buong buhay niya. Nang makita ang kakaibang reaksyon ni Jian, si Jin Sok ay tumawa ng malakas, at sambit pa niya kung anong klaseng mukha yan, sobrang nakakatawa. Bumalik sa isip ni Jian ang mayabang na Jin Sok. Nang makita ni Jian ang reaksyon ni Jin Sok sa isip niya, kung ito pa ba yung Jin Sok na mayabang dati. Sinabi ni Jin Sok na ang pagiging kanyang kanang kamay ay hindi special sa kanya. Si Jian ay nagulat habang ninanamnam ang pagkain. Ipinaliwanag ni Jin Sok na kailangan lang niyang tapakan ang mga taong gustong sumubok na umakyat sa kanya, walang sino man ang gusto ng ganyan. Habang ang ating bida ay patuloy na kumakain at sinabi niyang hindi siya mahilig manakit ng mga mahihina.
At sabi ni Jin Sok na ang mga mahihina ay hindi man lang sumubok na umakyat sa kanya noon pa. Kaya itinanong ni Jian paano si Dongwoo. Biglang nagulat si Jin Sok sa kanyang sinabi kaya tinanong niya si Jian kung ang ibig niya bang sabihin ay si Jang Dongwoo. Na agad sinang-ayunan ni Jian. Kaya biglang tumawa ng malakas si Jin Sok at sinabing si Dongwoo ay sobrang hina. Noong middle school sila ay naging utusan niya ang lalaking iyon. Na ikinagulat ni Jian, hindi siya makapaniwala na ginawang utusan si Dongwoo ng taong ito. Kaya sinabi ni Jin Sok kay Jian kung bakit niya naging utusan si Dongwoo. Kaya ipinaliwanag ni Jin Sok na ang pamilya ni Dongwoo ay ang nangungunang legal na pamilya sa Korea, ang kanyang ama ay ang punong taga-usig ng Seoul Central District Prosecutor's Office. Ito ay bago naging pinuno ng partido ang aking ama. Noon, nabubuhay lang ako sa panunood ng sitwasyon niya at ginawa ko ang lahat ng sinabi niya sa akin. Kaya nagulat si Jian sa sinabi ni Jin Sok. At dagdag pa ni Jin Sok na ang Korea ay ang uri ng lugar, kung saan ang kapangyarihan ng magulang ang nagiging lakas ng mga anak. Mas lalong nabigla si Jian nang marinig ang pahayag na iyon mula kay Jin Sok. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan iniisip niya na ang misyon na ito ay hindi madali. Dahil sa hirap ng misyon ito ay nag-iwan sa kanya ng pagod na ekspresyon. Bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto ng kwarto niya kaya siya ay agad na bumangon. Ang kanyang mga magulang ay sumilip sa pinto na may nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagulat si Jian sa hindi inaasahang pangyayari. Tinatanong ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari at kung may bumabagabag ba sa kanya, kaya sinabi ng kanyang ina maaari niya silang kausapin baka sakaling makatulong sila. Sandaling natahimik si Jian hindi alam kung paano tutugon sa kanilang mga tanong. Kaya sinabi niya na wala namang nangyari at nasa maayos ang lahat. Habang sinasabi niya iyon, ay pumasok na sa loob ng kanyang kwarto ang kanyang mga magulang, gustong malaman kung ano ang nangyayari sa kanilang anak. Habang siya ay pinagmamasdan ng kanyang mga magulang makikita sa kanilang mukha ang labis na pag-aalala. Tumingin siya sa ibaba tila malalim ang iniisip. Parang nawawalan na siya ng pag-asa, di niya inaasahan na ganito kahirap ang kanyang misyon. Kaya sinabi niya sa kanyang mga magulang na masyadong komplikado ang lipunan ng South Korea, iba ito sa itinuro sa akin. Ang kanyang mga magulang ay seryoso at tahimik na nakikinig sa kanya. At pahabol pa na tugon ni Jian na hindi madaling makibagay. Pinagmamasdan siya ng mga magulang mula sa malayo at habang siya ay nakakapit sa kanyang mga kamay, makikita sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Kaya sinabi ng kanyang ama, na huwag siyang magsalita ng mga kalokohan at huwag ipakita na siya ay mahina. Kaya tinanong siya ng kanyang ama kung nakalimutan na ba niya kung sino siya. Nabigla si Jian sa sinabi ng kanyang ama, na kahit anong mangyari o gaano kahirap ang sitwasyon, huwag sumuko at kailangan mong matapos ang misyon. Tama ang sinabi ng kanyang ama, dahil isa siyang agent na nagmula sa North Korea, kaya siya nandito sa South Korea ay upang tapusin ang ibinigay sa kanyang misyon, medyo nabuhayan ng loob ang ating bida sa mga sinabi ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid, at humingi ng tawad at nangakong hindi na ito mangyayari ulit. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng kanyang ama, habang ang kanyang ina ay puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata, na nakatitig sa mukha ng ating bida na puno ng determinasyon. Sa kanyang silid, siya ay abala sa kanyang laptop, dahil sa kanyang ginagawang pananaliksik, tungkol sa mga issue, kagaya ng school bullying at marami pang iba. Pagkatapos ay bigla niyang naalala na siya ang nangungunang agent ng North Korea Shadow Unit para sa espesyal na operasyon laban sa South Korea. Ang mabaigo sa isang misyon ay imposible. Siya ay pinagmamasdan ng kanyang mga magulang mula sa pintuan, makikita sa kanilang mga mukha ang saya, nang makita nila ang kanilang anak na puno ng kumpiyansa at determinasyon sa kanyang sarili. Kinabukasan sa paaralan, si Jian ay nakaupo sa kanyang mesa, malalim ang iniisip, bigla niyang napansin si Dongwoo na nakatingin sa kanya na puno ng pag-aalala, kaya tinanong niya si Jian kung may nangyari ba kahapon. Sa isip ni Jian, tinatanong niya kung totoo kayang, ang lalaki ito ay isang bully sa paaralan. Kaya sinabi niya kay Dongwoo, na isa siyang bully noong middle school, tama ba? Narinig ko mula kay Go Jin Sok. Sinabi niya na siya ang shuttle mo dati. Kaya sinabi ni Dongwoo na, noon yun nung bata pa ako, at wala pang alam, pero ngayon hindi na ako ganyan.
Kaya sinabi ni Gian na huwag siyang mag-alala dahil hindi niya ito ipagsasabi kahit kanino. At lakas loob niyang ipinagmamayabang na sinabi sa kanya, dahil sila ay magkaibigan. Bigla siyang nagulat at hindi makapaniwala na sasabihin yun ni Gian. Sa isip ni Gian napakagaling ng kanyang ginawa upang makuha ang loob ni Dongwoo. Habang abala ang lahat na nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan, biglang dumating si Jin Sok. Na agad namang napansin ni Dongwoo, ngunit hindi siya pinansin nito, at patuloy lang ito sa kanyang paglalakad patungo sa kanyang upuan. Laking pasasalamat ni Dongwoo dahil hindi siya pinansin ni Jin Sok. Ngunit bigla siyang nagulat nang bigla niyang narinig ang sinabi ni Gian, na huwag siyang mag-alala, dahil simula ngayon, silang lahat ay magkakaibigan na. At bigla siyang tinawag ni Jin Sok kaya lumingon siya. At tinitigan niya ito ng may seryosong ekspresyon. Masaya niyang sinabi kay Jin Sok, kung nakauwi ba siya ng ligtas kahapon at siya ay nagpapasalamat sa paglilibre sa kanya ng pagkain. Ngunit si Jin Sok ay tila walang pakialam, habang siya ay tahimik lang na nakatitig sa ating bida. Nagulat ang grupo ng mga kababaihan sa kanilang nakita. Kahit si Dongwoo ay nagulat din, at hindi lang yun pati ang iba nilang kaklase ay nagulat din, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Nilapitan ni Gian si Jin Sok at sinabing sa susunod ay siya naman ang manlilibre sa kanya. Ngunit inutusan siya ni Jin Sok na lumapit at umupo sa kanyang tabi. Sa isip niya bakit siya uupo dyan, alam niyang upuan niya ni Woo Yang. Nakita niyang nag-aalangan si Gian, kaya tinanong niya ito kung bakit hindi pa siya umuupo. Ang bida natin ay tila nagdadalawang isip, sa isip niya ang mga upuan ay nakarangkang ayon sa pagkasunod-sunod. Ang ibig sabihin ay magiging number 2 siya. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, kaya lumapit siya sa upuan at dahan-dahang umupo, habang nakakross ang mga kamay. Ang lahat ng kanyang kaklase ay pinapanood ang eksena at tila hindi sila makapaniwala. Sa isang masayang ngiti ng ating bida tila ang lahat ay naaayon sa kanyang mga plano. Pagkatapos ay dumating ang guro at ito ay agad nagturo sa kanila. Pagkatapos ng kanyang klase ay may isa pang guro ang dumating, isang matandang guro ang nagtuturo sa kanila. Habang ang mga estudyante ay tahimik at seryoso sa kanilang pag-aaral. Mapapansin ang isang bakanting upuan, kung saan inuupuan dati ni Gian. Sa isip niya hindi naman siya masyadong nasaktan, pero bakit hindi pumasok si Woo Yang? At lumipat ang eksena sa gusali ng Tejas Sports. Sa loob ng gym, makikita ang ilang mga flag mula sa iba't ibang bansa na nakasabit. At maririnig ang isang malakas na ingay na nagmumula sa loob ng gym. Si Woo Yang ay makikita na nakaluhod sa sahig at nanginginig ang buong katawan dahil sa takot. Siya ay pinaparusahan ng kanyang ama, sa kadahilanang ipinahiya niya ang kanyang pamilya, dahil sa pagkatalo niya sa laban nila ni Gian. Hinampas siya ng malakas sa likod ng kanyang ama gamit ang isang kahoy. Na dahilan kaya napaungol siya ng malakas dahil sa sakit. Bumagsak siya sa sahig at nanginginig ang buong katawan, dahil sa lakas ng paghampas sa kanya ng kanyang ama. Galit na sinabi ng kanyang ama sa kanya na hindi niya man lang kayang hawakan ang ganun kasimpleng gawain. Para lang may pasok siya sa special na paaralan. At tinanong niya ang kanyang anak kung alam ba niya kung magkanong pera ang kailangan niyang itapon para lang mapag-aral ang kanyang walang kwentang anak. Siya pala si Huang Jie-chol, ang chairman ng Desong Group. Lumapit sa kanya ang kanyang secretary at sinabihan niya itong ihinto na at sa tingin niya ay naiintindihan na ito ng kanyang anak. At galit na sinabi ni Jie-chol sa kanyang anak, na ang pamilyang iyon ay tiyak na tatakbong pangulo sa susunod na halalan. Kaya kailangan niyang damaykit sa lalaking yun. Naiintindihan mo, kaya gawin mo ang lahat ng makakaya mo, kahit sa anong paraan. Dahil kapag nabigo ka, ayaw ko nang makita ang iyong pagmumukha. At dahan-dahang tumtayo si Woo Yang. Pagkatapos ay umalis siya ng walang salita, puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Habang siya ay lumalayo, pinapanood siya ng secretary ng may pag-aalala. At biglang tinanong ng chairman ang secretary kung nahanap ba niya. At kung anong klaseng pamilya sila. At sinabi ng secretary na sila ang nagmamay-ari ng isang multinational na kumpanya na nakikitungo sa isang cryptocurrency na tinatawag na 11 Coin and Security Programs. At dagdag pa ng secretary na ang kanilang kapital ay napaka-solid. Kaya agad na sinabi ng chairman na imbitahan sila sa isang salo-salo. Biglang nagtaka ang secretary kaya tinanong niya ang chairman kung saan sila kakain.
Biglang nag-iba ang ekspresyon ng chairman kaya sinabi niyang dito sa gymnasium gaganapin. Medyo natigilan ng secretary dahil sa kanyang narinig, ngunit di nagtagal ay naiintindihan niya na ang gustong ipahiwatig ng chairman, kaya agad siyang yumuko at sinabing naiintindihan niya. Ang chairman ay galit na isinusumpa si Gian pati ang kanyang pamilya. Lumipat ang eksena kung saan kakatapos lang ng klase, at pauwi na ang mga estudyante. Nagpaalam si Ara sa ating bida at sinabing magkita na lang sila bukas sa school. Naagad din naman sinang-ayunan ng ating bida. Pagkatapos ay dumiretso na ito ng sasakyan at sinabi ng kanyang bodyguard na pinapasalamatan niya siya para sa kanyang pagsusumikap. Napansin ng bodyguard na magkasama si Jin Sok at si Gian. Kaya sinabi niya kay Gian na mag-ingat ang kanyang mga magulang. Na ipinagtataka ni Gian. Ngunit biglang sinabi ni Jin Sok na magkita na lang sila bukas sa school na agad din naman niyang sinagot ng okay. Habang ang bodyguard at si Jin Sok ay patungo sa kanilang sasakyan. Sa isip ni Gian, ano kaya ang ibig sabihin ng sinabi ng bodyguard, na mag-iingat ang aking mga magulang. Pagkatapos ay dumating ang sasakyan ng kanyang ama at huminto ito sa kanyang harapan. Sa masayang ngiti tinawag niya ito at sinabing sumakay na siya at sila ay uuwi na. Napabuntong hininga si Gian nang makitang ang kanyang ama, ngunit agad na sumakay sa kanilang sasakyan para makauwi na sila. Pagdating sa kanilang bahay ang pamilya ay magkakasamang kumakain sa isang nakaka-relax na kapaligiran, malakas na tumatawa ang kanyang ama, habang si Gian ay seryosong kumakain. At ang kanyang ina ay hindi mapigilan ang tumawa kapag nakikita niya ang ekspresyon ng masayahin niyang asawa. Bigla silang napahinto sa kanilang kinakain nang marinig nila ang tunog ng kanilang doorbell, at nagtataka at puno ng kalituhan ang bawat isa, dahil wala naman silang inaasahan na may darating sa kanilang bisita, dahil sa pagka-osisa at gustong malaman kung sino ang taong nasa labas. Ay binuksan nila ang pinto ng kanilang apartment, at doon bumungad sa kanila ang secretary ni Huang Jie-chol na agad bumati sa kanila. At nagpakilala na siya ang secretary ng Taejong Group, at agad na binati siya ng pamilya at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya rito. Nang marinig na siya ay mula sa Taejong Group, biglang naalala ni Jian si Wu Yang ang anak ng chairman ng Taejong Group. Sinabi ng secretary sa kanila, na ang anak ng chairman ng Taejong Group ay sinaktan ng kanilang anak na si Jian. Biglang nagulat ang lahat, kahit si Jian ay hindi makapaniwala sa sinabi ng secretary, dahil ang alam niya ay may kontrata silang penirmahan. Tumingin sa kanya ang kanyang mga magulang ng may gulat at pagtataka na ekspresyon. Habang si Gian ay pawis na pawis at nagtataka, hindi siya makapaniwala sa akusasyon sa kanya ng secretary. Sinabi ng secretary sa ama ni Gian na ang kanilang chairman ay walang intensyon na gumawa ng gulo, gusto lang niyang makipagkita sa kanya at kumain ng magkasama. Tumawa ang kanyang ama at sinabing tama, mga away bata lang naman yan na may konting hindi pagkakasundo. Kaya tinanong ng secretary kung mayroon sila, baka pwede silang sumama sa kanya. Walang pagdadalawang isip ang kanyang ama agad na pumayag na sumama sa secretary. Tumutulo ang pawis sa mukha ni Gian, habang nag-aalala ito sa kanyang ama. Lumapit siya sa pinto para sumama, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama na umalis. At sinabing manatili sa bahay at maghintay. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang asawa, ay natutulala ang kanyang ina sa biglaang pagpayag ng kanyang asawa, ngunit alam niya na alam ng kanyang asawa ang kanyang ginagawa, kaya hindi niya ito pinigilan. At tuluyan nang nakaalis ang secretary at ang kanyang asawa, naiwan ang mag-ina sa loob ng apartment. Lumipat ang eksena sa gusali ng KJ Sports. Ginagabayan ng secretary si Steb ang ama ni Gian, papunta sa chairman. Sinabihan siya nito na sumunod sa kanya. Pagdating nila sa loob makikita ang chairman na nakaupo sa gilid ng ring at naghihintay sa kanilang pagdating. Nakatingin ang dalawa sa chairman, walang bakas ng emosyon ang makikita sa mukha ni Steb, inaasahan niya na ganito ang mangyayari. Sinabi ng chairman sa kanya, na ang kanyang anak ay nabugbog ng husto ng kanyang anak. Ngunit si Steb ay tahimik lang na nakatitig sa kanya. Bumaba ang chairman mula sa kanyang kinauupuan at sinabing, ano ang gagawin mo? Nakangiting sinabi ni Steb sa chairman, kung ano ang gusto niyang gawin niya. Kung may gusto siya, sabihin niya lang. Sinabi ng chairman na ilipat niya ang kanyang anak sa ibang school, at kakalimutan niya ang lahat na parang walang nangyari.
Tumawa si Steve at sinabing mahirap iyon, dahil iginiit ng kanyang ina na ipadala siya sa pinakamahusay na paaralan sa Korea kaya hindi yun papayag. Napabuntong hininga ang chairman at pagkatapos ay lumapit siya kay Steve, at habang nakakuyom ang kanyang kamay ay sinabi niya, na makinig siyang mabuti, habang nagsasalita siya ng maayos. Tinitigan niya si Steve ng masama, na parabang pinagbabantaan niya ito. Kaya sinabi ni Steve sa kanya na, huwag gawin ang isang bagay na pagsisisihan nilang dalawa. Hindi na nakapagpigil pa ang chairman, kaya agad niya itong sinuntok na tumama sa mukha ni Steve. Tinitigan niya ito ng masama, ngunit hindi siya nagsalita at nanatiling tahimik. Galit na galit sa kanya ang chairman, habang nakatitig sa kanya, at sinabihan siya na isang basura. Nagpatuloy ang pambubugbog ng chairman sa ama ni Jian at maririnig ang tunog sa buong gymnasium. Tumama sa kanyang dibdib ang huling atake ng chairman, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa sahig. Habang siya ay nakaluhod sa sahig, bigla siyang napaubo, dahil sa lakas ng suntok na tumama sa kanya. Sinabi ng chairman, na hahayaan niya siyang makaalis ngayon. At pagkatapos ay lumapit ang kanyang kamay patungo sa ulo ni Steve. At hinawakan niya ito sa ulo, kaya napapakagat na lang si Steve sa kanyang mga ngipin, dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Galit na sinabi ng chairman sa kanya, habang hawak siya sa kanyang ulo, na kailangan niyang ilipat ang kanyang bastos na anak sa ibang school, sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, sisiguraduhin daw niyang hindi na siya makakatapak pa ng South Korea. Pagkatapos ay tinanong niya ito, kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinabi. At binitawan niya ito. Si Steve ay nananatili nakatitig sa sahig, malalim ang kanyang iniisip. Pagkatapos sinabi ng chairman sa kanyang secretary, na ibigay sa kanya ang nararapat na kabayaran para sa medical bills. Na agad sinang-ayunan ng kanyang secretary. Pagkatapos ay nakarating na ang sasakyan na naghatid kay Steve sa Banpo Blue Tower na kanilang tinitirahan, at iniabot sa kanya ng secretary ang cheque na nagkakahalaga ng 10 milyong won. Na para daw sa kanyang magagastos sa pagmamedical. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin niya ba ito. Kaya sinabi ng secretary kung hindi pa ba sapat ang halagang ito. At dagdag pa niya, para lang malaman mo, kahit iulat mo ito sa pulisya, wala itong may dudulot sa iyo. Kaya tumingin sa kanya si Steve at patuloy na nakikinig sa pahayag ng secretary. Kaya sinabi ng secretary na ang kanilang grupo ay nakasuporta sa kanila ng matindi. Kaya tumalikod si Steve at sinabing hindi yun mangyayari, hindi siya magsusumbong sa polis. At habang siya ay paalis sinabi ng secretary kung hindi niya ba talaga kailangan ang panggastos sa medical. Mabilis na kinuha ni Steve ang chiki at nagpapanggap na masakit ang kanyang katawan. Pagkatalikod niya, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon, naging seryoso ang kanyang mukha, tiyak na hindi niya ito palalampasan. Bago umalis ay tumingin ito kay Steve, at tinawag siyang tanga. Pagbukas ng pinto ng kanilang apartment. Pagkapasok niya ng pinto ay agad siyang tinawag ni Jian, upang kamustahin. Siya ay malungkot na tumingin sa kanila at maraming pasa sa katawan. Nagulat ang dalawa, dahil nakita nilang mahina at bagbog sarado ang kanyang katawan. Kaya tinanong ni Jian ang kanyang ama kung okay lang ba siya. Ngunit sinabi ng kanyang ama na okay lang siya at kailangan niya lang magpahinga. Hindi maintindihan ni Jian kung bakit ginawa nila iyon sa kanyang ama, habang ang kanyang ina ay biglang nandilim ang kanyang paningin. Bigla siyang nakaramdam ng galit sa taong gumawa noon sa kanyang asawa. Makikita ang kanyang ama na nakaharap sa kanyang computer, mabilis niyang pinipindot ang keyboard ng kanyang computer. Galit na galit siya sa chairman ng Taejong Group, dahil sa ginawa nila sa kanya. Bilang ganti hinak niya ang buong server ng kumpanya ng Taejong Group. Pagkatapos ay makikita sa kanyang mukha na matagumpay niyang natapos ang paghahak sa buong server ng Taejong Group. Habang pinupunasan niya ang kanyang pawis, bulong niya sa kanyang isipan. Sisiguraduhin kung malalaman mo kung sino ang iyong ginulo. Lumipat ang eksena sa gusali ng Taeje Sports, sa loob ng gusali ng chairman, makikita ang isang malaking speaker habang ito ay tumutugtog ng isang musika. Makikita ang chairman na nag-e-enjoy sa pakikinig ng musika, habang may hawak siyang isang tasa ng kape. Humigop siya ng kape habang mainit pa at tila napakasarap ng kanyang pakiramdam. Habang tinatamasa ng chairman ang sandali ng kapayapaan at katahimikan.
Biglang pumasok ang secretary sa kanyang opisina, sumisigaw dahil meron daw malaking problema na ikinagulat ng chairman. Kaya pinagalitan niya ito, at sinabi ng chairman kung hindi ba siya marunong kumatok. Bakit nanggugulo siya sa umaga? Kaya malakas na sinabi ng secretary na ang server ng kumpanya ay biglang na shutdown. Kaya tinanong ng chairman kung ano ang ginagawa ng team ng IT. Kaya agad na sinabi ng secretary na kahit ang lahat ng computer ng IT team ay na-shutdown din. Kahit ang kanilang portals ay na-down din. Kaya nagulat ang chairman nang makatanggap ng balita na dumarami ang mga kahilingan sa refund mula sa sales link. Pagkatapos ay biglang tumunog ang kanyang telepono sa kanyang desk. Kaya agad na pinindot ng chairman ang button ng telepono para sagutin ang tumawag. Kaya tinanong ng chairman kung bakit siya tumawag. Kaya biglang sinigaw ng isang empleyado na nasa kabilang linya ng telepono na inuulat na merong malaking problema. Kaya malakas na sinigaw ng chairman kung ano ang nangyari. At sinabi ng empleyado na nasa kabilang linya na nakatanggap sila ng tawag mula sa bangko, at sinabi nila na ang ating mga accounts ay na-freeze. Kaya biglang nanlaki ang mata ng chairman nang marinig niya ang sinabi ng kanyang empleyado. Kinagabihan sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan. Sa kanyang opisina, ang chairman ay nakaupo mag-isa at tila pagod. Tumutulo ang mga pawis sa kanyang mukha, sa dami ng kanyang iniisip, hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Biglang bumukas ang pinto, sa dami ng kanyang iniisip, hindi na siya nag-abalang tanungin kung sino ang pumasok. Bagkus sinabihan niya ito kung mayroon na bang sign para malutas ang kanilang problema. At dagdag niya pang tanong kung ano pa ang sinabi ng bangko. Nang makitang hindi sumasagot ang kanyang kausap ay agad siyang lumingon para tingnan ito. Bigla siyang nagtaka, dahil hindi pala ang kanyang tauhan ang kanyang kausap, sa harap niya ay makikita ang isang babaeng assassin na galit na nakatitig sa kanya. Kaya tinanong ng chairman kung sino ang pangalan ng babae. At dagdag pa ng chairman kung ano ang ginagawa ng mga security guard, bakit sila nagpapasok ng manlalako. Sinabi ng babae na ang kanyang mga tauhan ay magkakasamang natulog. At sinabi pa niya na alam mong ang lahat ng CCTV ay naka-off diba? Pagkatapos ang makikita sa baba ang kanyang mga security guard at empleyado na walang malay. Pati ang mga gwardya ng gusali lahat wala ding malay. Kaya tumayo ang chairman at humarap sa babaeng assassin at galit na sinabing, ano ba ang pinagsasabi ng baliw na ito? Bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang sinasabi, ay bigla siyang hinawakan sa kwelyo ng babaeng assassin at siya ay malakas na inihampas sa sahig. Pinilit niyang bumangon, ngunit hindi niya magawa dahil sa lakas ng babae. Gulat na gulat ang chairman, kaya tinanong niya kung sino siya at kung ano ang kasalanan niya. Habang ang babaeng assassin ay may kinukuha sa kanyang bulsa, sinabi nito sa chairman kung alam mo ba kung sino ang ginulo mo. Laking gulat ng chairman nang mapagtanto niyang ang tinutukoy ng babae ay ang ama ni Gian na kanyang binugbog sa gymnasium. Inilabas nito ang hawak niyang injection at sinabi niya na dapat ay papatayin kita, ngunit magpasalamat ka sa kanya, dahil nangako ako sa kanya na hindi napapatay kahit kailan. Takot na takot ang chairman nang maisip niya ang kanyang pagkakamali, kaya sinabi niya sa babae na patawarin siya. Ngunit walang pakialam sa kanya ang babae, at agad siyang tinusok nito sa leeg gamit ang hawak nitong injection. At sinabing sa halip na patayin kita mas mabuting matulog ka muna ng 3 taon. Hanggang sa makagraduate ang aming Gian. Kinaumagahan, sa apartment, abala ang mag-asawa sa mga gawaing bahay. Habang si Gian ay paalis na upang pumasok sa school. Kaya nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang, at sinabing pupunta na siya ng school, pero bago siya umalis ay lumingon siya sa kanyang mga magulang upang tingnan kung okay lang sila. Nakita niya ang kanyang ama na mukhang malungkot at maraming benda sa kanyang mukha. Habang ang kanyang ina ay masayang binati siya at sinabing maging maganda sana ang araw niya sa school. Pagkatapos ay binati na rin siya ng kanyang ama at sinabing mag-iingat siya. Humingi ng tawad si Gian sa kanyang mga magulang at sinabi niyang dahil sa kanya. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang sinasabi ay biglang nagsalita ang kanyang ina at sinabing huwag na siyang mag-alala sa maliit na bagay na iyon. Dahil ang kanyang ama at ina na ang bahala sa lahat. Kaya pumunta na siya sa school at huwag niya nang alalahanin iyon. Di maintindihan ni Gian kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina,
habang ang kanyang ina ay mahinhin na tumawa. Hindi na siya nagtanong at umalis na upang pumasok sa school. Lumipat ang eksena sa Seoul International High School. Sa silid-aralan, makikita si Jian at Jin Sok na tahimik lang na nakaupo sa likod, habang si Ara ay patuloy na kinakausap ang kanyang kaibigan. Habang sila ay abala sa kanilang pag-uusap, tahimik lang silang pinagmamasdan ni Jian sa gilid. Napansin siya ni Ara na nakatitig sa kanila. Ngumiti si Ara at kinawayan ang ating bida. Kaya pa simpleng ngumiti rin ang ating bida at kumaway patungo kay Ara. Sa isip niya sa South Korea, ang mga magulang ay nakikialam, kahit sa maliit na bagay. Sa tingin niya ay hindi ito magiging madali. Sinabi ni Jin Sok sa kanya, kung narinig niya na ba ang balita. Hindi alam ni Jian, kaya tinanong niya ito kung ano yun. Kaya sinabi ni Jin Sok sa kanya, na ang tatay ni Woo Young ay biglang nag-collapse. At ang kanilang kumpanya biglang bumagsak. Biglang nagulat si Jian nang marinig ang balita galing kay Jin Sok. Sa tingin ni Jin Sok ito ay na-stroke o di kaya ay inatake sa puso, ngunit hindi siya sigurado. Biglang naalala ni Jian ang sinabi ng kanyang ina na sila na ang bahala sa lahat, sa tingin niya ay may kinalaman dito ang kanyang mga magulang. Nililihis niya ang kanyang ulo, ayaw niyang isipin na may kinalaman ang kanyang mga magulang dito. At bigla siyang nilapitan ni Ara at tinawag sa kanyang pangalan. Tinanong siya kung may gagawin ba siya ngayon weekend. Biglang nagulat si Jian sa kanyang tanong, kaya sinabi niya kung ngayong weekend ba. Biglang nagsalita si Jin Sok, at sinabi niya kay Ara, kung kailangan pa ba natin siyang imbitahan. Hindi siya pinansin ni Ara, kaya sinabi ni Ara sa kay Jian na pumunta siya sa kanyang birthday party. Biglang nena si Jin Sok, dahil hindi siya pinansin ni Ara at kinailangan pang imbitahan si Jian. Hindi makapaniwala si Jian, dahil sa buong buhay niya ay ngayon lang may nag-imbita sa kanya sa isang birthday party. Kaya tinanong niya si Ara kung talaga bang birthday party. Kaya malakas na sinabi ni Ara na tama, ito ay birthday party ko, kaya pupunta ka, tama. Kaya sinabi ni Jian na oo, pupunta siya. Kaya nagpaalam na si Ara at sinabing ipapadala ko na lang sayo ang lokasyon. Pagkaalis ni Ara, tumingin sa kanya si Jin Sok, na may seryosong ekspresyon tila siya ay naiinggit sa kasikatan ng ating bida. Pagkatapos ay biglang pumasok si Woo Young sa silid-aralan. Siya ay nagtataka, dahil nakita niya si Jian na nakaupo na sa dati niyang upuan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad, biglang nagtanong si Ara kung kamusta na ang kanyang ama, ngunit hindi ito pinansin ni Woo Young at nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Dumaan siya sa likod ng dalawa ni isa sa kanila ay walang nagsalita. Pinagmamasdan siya ni Jian mula sa malayo, habang papaupo siya sa dating inuupuan ni Jian. Makikita sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Patuloy siyang tinitigan ni Jian ng may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ng klase, mag-isa siyang naghihintay ng masasakyan pauwi. Tumingin siya sa gilid, nakita niyang napakatahimik ng kalsada. Naalala niya ang kanyang ama, dahil sa mga oras na ito ay sinusundo na siya nito, dahil nga sa hindi pa maganda ang pakiramdam ng kanyang ama. Ay naisipan niyang maglakad-lakad, habang naghihintay ng sasakyan, ngunit biglang dumating ang kanyang mga kaklase na naghihintay din ng masasakyan. Kumaway ang isang babae at binati siya nito kaya agad na tumingin si Jian sa kanila. Lumapit ang tatlo sa kanya at sinabi ng isang babae kung mag-isa lang ba siya at kung wala ba siyang ibang kasama. Biglang nakilala ni Jian ang tatlo, sa isip niya ito ang kanyang mga kaklase. Kaya agad na tumugon si Jian ng oo mag-isa lang siya at pauwi na siya. Niyaya siya ng kanyang mga kaklase, bakit hindi na lang siya sumama sa kanila, sama-sama silang sasakay ng bus. Ngumiti si Jian at pumayag na sumama sa kanila. Masayang ipinakilala ng babae ang kanyang sarili, siya si Shin Yuna, at ipinakilala na din niya ang kanyang mga kasama, ang nakasalamin na si Boy Labo ay ipinakilala bilang si So Dongjun. At agad siyang binati nito. At ang sumunod ay ang kanyang best friend na si John Yeju. Sinabi ng dalaga na ikinagagalak kung makilala ka, talagang gusto ka naming makilala ng higit pa. Biglang nagulat si Jian, kaya tumugon si Jian sa kanila na ikinagagalak ko din kayong makilala. Pagkatapos tinanong ng dalaga ang ating bida kung saan siya nakatira. Sinabi ni Jian na nakatira siya sa Banpo Blue Tower. Laking gulat ng grupo nang malaman na nakatira siya sa pinakamahal na apartment sa lugar sa South Korea.
Naguguluhan ang ating bida sa reaksyon ng kanyang mga kaklase. Sinabi ng dalaga na yon ang pinakamahal na apartment doon. Ipinaliwanag ni Gian na ang lugar ay pag-aari ng kanyang mga magulang. Humanga sa kanya ang dalaga at sinabi niya na dahil nasa parehong lugar ang kanilang akademya kaya maaari silang sumakay ng parehong bus. At biglang sinabi ng dalaga na may kamanghamanghang lugar ng tokboki sa harap mismo ng kanilang akademya, kaya tinanong niya ang lahat kung gusto ba nilang dumaan muna sila doon. Naguguluhan si Gian, hindi alam kung ano ang tokboki na kanilang sinasabi, habang ang dalawa sa kanyang likod ay masayang sinabi na hindi nila ito tatanggihan. Nakangiting sinabi ng dalaga kay Gian na magugustuhan niya ito, at maaari niya itong subukan. Lumipat ang eksena sa harapan ng isang simpleng Korean food restaurant. Sa loob makikita ang mga estudyante na masayang kumakain at nagkukwentuhan. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, at nagpapasalamat sila sa masarap na pagkain. Sinabi ng dalaga na ang tokboki dito ay ang pinakamahusay, at ang kanyang mga kaibigan ay sumang-ayon sa kanya. Habang ang dalaga ay tawang-tawa, habang pinagmamasdan ng kanyang best friend, na punong-puno ang bibig ng pagkain. Napansin niya si Gian, na tila namamangha sa mga pagkaing nasa kanyang harapan, kaya tinanong ito ng dalaga kung first time niya bang kumain ng pagkain na katulad nito. Na agad namang sinabi ni Gian ng hindi, sabay subaw ng pagkain sa kanyang bibig, biglang nanlaki ang kanyang mata. Kaya nagulat ang kanyang mga kasama, dahil sumigaw ito ng napakalakas, dahil naramdaman niya ang sobrang anghang ng pagkain. Kaya agad na inalok siya ng dalaga ng gatas upang matanggal ang anghang, habang ang kanyang best friend ay tawang-tawa sa kanya, pati ang lalaking nakasuot ng salamin ay di mapigilan na tumawa nang makita ang reaksyon ni Gian. Kaya agad na ininom ni Gian ang gatas na ibinigay sa kanya ng dalaga. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa dalaga, dahil gumaan ang kanyang pakiramdam. Sinabi ng kasama nilang babae na sa totoo lang ay nabigla siya, dahil hindi niya inaasahan na sasama siyang kumain kasama nila. Ipinaliwanag ng lalaking nakasalamin, na ang ibig nilang sabihin ay simula nang nag-transfer siya dito, ay lagi na siyang sama-sama kay Jin Sok, kaya akala nila ay kagaya siya ni Jin Sok. Kaya medyo nabigla ang ating bida sa sinabi ng lalaking nakasalamin. At sinabi ng dalaga na pare-parehas lang tayong nasa special class, pero naiiba tayo sa kanila. Kaya sinabi ni Gian, na hindi siya sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya mas mabuting ipaliwanag ito ng maayos. Bumaba ang tingin ng dalaga at tila nahihiya sa topic. Kaya sinabi ng dalaga na kung titingnan mo ang mga kaibigan ni Ara at ang grupo ni Jin Sok, kumpara sa kanila ay pakiramdam nila ay mababa sila. Ngunit mayabang na ipinagmamalaki ng best friend ng dalaga, na ang kanilang Yuna ay hindi kailanman nawala sa unang pwesto sa buong paaralan, hindi ba nakakamangha? Habang si Gian ay patuloy lang na nakikinig sa kanilang mga sinasabi, kaya ipinaliwanag ni Yuna, dahil ang iba ay pumunta ng abroad upang mag-aral ng kolehiyo, nakuha ko ang first place bilang default. Biglang namangha si Gian sa dalaga. Sa isip niya kung ang babaeng ito ay hindi kabilang sa alinman sa mga intel, ibig sabihin siya ay ordinaryong estudyante ng South Korea. Bigla silang napalingon ng makarinig sila ng boses mula sa kanilang likuran. Lumitaw ang isang grupo ng mga kalalakihan mula sa ibang paaralan at tinititigan sila ng may paghamak. Mayabang na sinabi ng isang lalaki na ang mga rich kid mula sa International High School ay tumambay sa kanilang pwesto. Kaya tumulo ang pawis sa mukha ng dalaga. Tinitigan sila ni Gian na may seryoso at nalilitong ekspresyon. Sinabi ng mayabang na lalaki na ano ang kinain niyo, bakit dyan kayo nagpwesto, ang hirap na maghanap ng mauupuan. Basta-basta nyo nalang kukunin ang lugar ng mga karaniwang tao. Biglang natakot ang mga kasama ng ating bida. Napabuntong hininga si Gian nang makita ang mayayabang na nasa kanilang harapan. Biglang sumigaw ang isang mayabang na lalaki at sinabing kapag may nagtatanong sa inyo ay sumagot kayo. Tinitigan sila ng ating bida ng may seryosong ekspresyon. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.